Nagtanim ka sa isang lugar na matabang lupa, maganda ang klima, may araw, may tubig. Meron bang reason yung buto na tinanim mo para hindi tumubo? Wala. Siyempre wala. Kapag dinidiligan ang buto, nakalagay siya sa matabang lupa, naaarawan, maganda ang klima, hindi bumabagyo, hindi umulan, tutubo at tutubo yung buto. Wala siyang reason. Unless, patay yung buto na inilagay mo. Ganon din sa ating mga Kristiyano. Kristiyano tayo nakakilala, nagsisimba, nakikinig sa salita ng Panginoon, pinapamuhay ang salita ng Panginoon. May reason ba tayo para hindi tayo lumago, yung pananampalataya natin, hindi lumalim? So, yun po yung ating katanungan para sa araw na ito. So, sa pagsisimula, basahin po natin ang ating teksto from 2 Peter chapter 1, verse 1 to 11. So, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Ito po ay liham ni Simon, ay ni Pedro sa mga mananampalataya noong unang panahon, mga huling habilin na niya noong mga panahon na yun, para sa mga Kristiyano na mga inuusig at mga nagiging relax na ba sila sa kanilang mga pananampalataya. To those who, in the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Though this has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. 5. For this very reason, we make every effort to add to your faith goodness, and goodness to knowledge, and knowledge to self-control, and to self-control is perseverance, and to perseverance godliness. And to godliness is mutual affection, and to mutual affection is love. For if you possess these qualities in increased measures, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome in the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Purihin po ako ngayon sa kanyang mga salita. So from this point forward, babasahin ko na po yung mga text sa Tagalog para madali. Wala na mga English speaking dito ngayon, no? So, magkatagalog na po tayo ngayon. So, ano nga ba yung sinasabi doon? Pag-himayin natin siya. Tayo mga Kristiyano kasi, ang sulat nito ni Pedro doon sa mga unang Kristiyano na mga inuusig, mga may pinagdaraanan, na nagiging pabaya na sila sa mga pananampalataya nila, nagiging relax na ba sila? So wala na silang ginagawa upang lumago. So ito ay sinasabi na ni Pedro upang paalaala para sa ating mga Kristiyano na kailangan may gawin tayo at may magbago sa pamumuhay at pananampalataya natin. So why must Christian grow in faith? Bakit tayo ng mga Kristiyano kailangan natin lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon? Unang-una, because God has shown us the means for us to grow. So, pupunta rin dyan. So, because God has shown us the means to grow, dahil binigyan na tayo ng Panginoon ng lahat ng pangangailangan natin para tayo ay lumago. So, being Christians, kumpleto na tayo ba ng mga vaccines natin? Nagsisimba tayo, may mga katuroan na tayo ng mga naririnig galing sa ating mga elders, mga pastors, na tayo nananalangin, nagabasa ng Biblia. Ano pa ang dahilan natin para hindi natin may sa pamuhay ang mga katuroan na ibinigay na ng Panginoon? Meron na tayong kaalaman. We already have the knowledge na ang Panginoon ay sinuko niya ang kanyang anak na si Jesus Christ para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yun na yung pinakakaalaman na kailangan meron tayo. Apart from that,
na yon at ang pagiging Kristiyano natin, ibinigyan na tayo ng Panginoon ng dalawang regalo para sa atin. Una, ay ang grace from God. So ano ba yung grace? Grasya sa buhay natin. Grace from God, ang grace kasi, ito yung libreng ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang grasya, libreng binigay sa atin ng Panginoon. It's freely given to us. That is, we don't deserve it. Binigay sa atin ng Panginoon ang grasya, ang grace niya, na hindi natin deserve yan. Pero, being Christian, signing bonus natin kay Lord yan, na binibigyan niya tayo ng favor sa pang-araw-araw natin mga ginagawa. So, nakuha natin to sa pananampalataya natin sa Panginoon. So, marami sa ating mga Kristiyano, gusto natin, kumakamkam lang tayo, kukubra lang tayo ng grasya at kapayapaan mula sa Panginoon. Pero wala tayong effort na ginagawa para i-deserve natin yung mga biyaya na nagagaling sa Panginoon. So, sabi nga dun sa 2 Peter chapter 5, dun sa mga verse natin kanina, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan na sa inyong kabutihan ng kaalaman. So, kailangan dumadami ang kaalaman natin para nagagaling sa Panginoon. So, patuloy tayong mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Maraming Kristiyano kasi, gusto nila sa bahay na lang, dahil nauso na yung mga online preaching. Pero para sa mga may sakit lang yun eh. Paano kayo, diba, lalago kung nasa bahay lang kayo na walang fellowshipping. So, kailangan, bilang mga Kristiyano, gawan natin ang effort. Make it, gawin nating goal na maging deserving tayo sa mga grace and peace and blessing na binibigay ng Panginoon. Huwag tayong maging chill and relax lang sa palibhasa maganda, mamukuha natin buhay, maganda, nagbibigay answered prayer tayo sa lahat. Wala na, chill na tayo, bahay na lang muna tayo, Lord, pray na lang ako sa iyo. Diba? So, gawan natin ang effort. Effortan natin na makapag-aral tayo at lumago ang kaalaman natin na tungkol sa Panginoon. Pangalawang regalo na binigay sa atin ng Panginoon at importante sa lahat, ang pangako ng Panginoon, God's promise. So, sa ating mga Kristiyano, dapat meron na kayong mga pinangahawakang pangako ng Panginoon sa ating buhay. Ang Biblia, the Bible is full of God's promises. Punong-punong-puno. So, hindi man natin maisa-isa itong mga pangako ng Diyos sa oras na ito. Pero, being a Christian, kailangan meron tayong mga pinangahawakang pangako. At dahil doon, kailangan dagdagan natin yung kaalaman natin sa bawat araw, bawat pagsubok ng buhay natin. Alam natin sa sarili natin na may pangako ang Panginoon para sa atin. Para sa mga Kristiyano, may Kristiyano lang sa pangalan, wala tayong nangahawakang pangako ng Panginoon. Pag dumating ang pag-uusip, pag dumating ang kasakitan, kapag dumating ang kalungkutan, ano pang hahawakan mo? Wala. Ang tendency, mag-episode tayo, babalik tayo sa dati nating buhay, dahil wala tayong alam sa mga salita ng Panginoon, wala tayong alam sa mga pangako ng Panginoon. So dapat, ngayon pa lang, nagsisimula na tayo mag-aral at magsaliksik. Ano nga ba yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin? Kailangan may mga favorite memory verse tayo. Actually, it's part of being a Christian. Unti-unti, nagsasaulot tayo ng mga memory verse natin. Kasi bala natin yan sa mundong ito. Kung wala tayo sa ulong memory verse, lakad ka lang, at kapag may mga pagsubok sa buhay natin, wala ka ibabaril. Lahat yan, wala, blanco ka. So, paano mo naman paghahawakan ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, kung walang nakatanim sa puso nating pangako ng Panginoon? So, tayong mga Kristiyano, gawin natin, make it a habit na panghawakan, magsalisip tayo ng mga pangako ng Panginoon. Kasi ang daming pangako ng Panginoon sa Biblia. So, kailangan meron kayong favorite na memory verse. So, sample ko lang, para sa akin, ito pangako ng Panginoon na para sa buhay ko, ito ang pinangahawakan ko. It's from 2 Timothy chapter 2 verse 15. Parinig ko lang. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed. So, it's from Jeremiah chapter 24 verse 11.
verse 11. Chapter 29. So, hindi na po kinakabahan. Chapter 29, verse 11. Okay. So, Jeremiah chapter 24, verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So, maraming pangako ang Panginoon. Pero para sa akin, alam ko na lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon ay plano ng Panginoon. At alam ko, hindi tayo pababayaan sa mga buhay, sa mga unos na pinagdaanan natin sa buhay. So, yun yung panghahawakan ko kapag may nangyari. At alam ko, ito yung mga planong nakakabuti para sa akin. So, para sa ating mga Kristiyano, maghawa kayo ng kahit magsimula tayo sa isang pangako. At everyday, diligan natin ang diligan yung pangako para tumubo at magbunga. Dumami na dumami ang mga pangako na pinangahawakan natin sa buhay natin. So, yun po yung mga dalawang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon. So, ang grasya na galing sa Panginoon, mga biyaya na hindi natin deserve, pero kailangan natin magsikap para maging deserving tayo sa biyaya ng Panginoon. At ang pangalawa, pinaka-importante ang mga pangako ng Panginoon. Sumunod, why must Christian grow in faith? Pangalawa, because God has shown us the way to growth. So, binigyan na tayo ng Panginoon ng dahilan para tumubo. So, from 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7, for this very reason, make an every effort to add your faith, goodness, and goodness to knowledge, and knowledge to self-control, and self-control to perseverance, and perseverance to godliness, and to godliness is mutual affection, and mutual affection is love. Mag-a-addition tayo. So dahil dyan, meron tayong graph dito. Para mat lang yan sa buhay natin. Mag-start tayo sa isang quality. Simulan natin sa pananampalataya sa Panginoon. So sa pananampalataya natin sa Panginoon, magdadagdag yung mga qualities natin. So paano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Magsimula tayo sa pananampalataya. So from pananampalataya, kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, magkakaroon tayo ng kabutihan sa ating mga puso. May goodness. So yan, so pananampalataya tayo, we have faith in the Lord. Pag pinabuhay natin ang pananampalataya natin, magkakaroon tayo ng kabutihan sa ating puso. Ang kabutihan na yan, pag inalagaan mo, diniligan mo, magkakaroon din ng kaalaman. Siyempre, magsasaliksik ka. Dahil alam mo na ang kabutihan ng Panginoon, magsasaliksik ka ng kaalaman. Ang kaalaman, bibigyan mo ulit, palaguin mo ulit, lagyan mo ng mataba, magkakaroon ka ng pagpipigil. Paano nangyari yun? Dahil may alam ka na sa mga salita ng Panginoon, alam mo ang mga pangako ng Panginoon. Kapag ikaw ay sinubok ng Panginoon, kaya mo na pigilan ang sarili mo. Self-control. Alam mo ang masama sa hindi masama. Alam mo ang utos ng Panginoon sa bawat bagay. Self-control. Mapipigilan mo ngayon ang sarili mo na bumigay sa mga temptations. Ngayon, marunong ka na magpigil sa sarili mo. Kaya mo na labanan ng mga temptation. Magkakaroon ka ng katatagan. Perseverance, kailangan kong matatag na anak ng Panginoon. Dahil kahit anong mga iba ko ng kaaway, temptation sa buhay ko, kaya kong pigilan, matatag na ako. Ngayon, kahit matatag na, addition na naman, diligan mo na naman, alagaan mo na naman, magkakaroon tayo ng buhay na makadiyos. Dahil anumang pagsubok sa buhay natin, hindi na tayo nadadapa, hindi na tayo matitisurin, hindi na tayo matampuhin, hindi na tayo walk out sa Panginoon kapag may pagdadaanan. Magiging makadiyos na tayo. Magiging makadiyos, nakikita na yan sa buhay natin. So, pinamumuhay na natin yan. Habang ikaw namumuhay, dilig-dilig na naman, alagaan mo na naman ang pagiging makadiyos mo, makikita na yan sa kinikilos mo. May malasakit ka na sa kapwa mo. So, hindi na sa sarili ko pinag-uusapan natin. Yung mga first few, nakikita mo yun sa buhay ko. Pinatatag ko na ang sarili ko sa Panginoon. Ngayon, kailangan magbunga ka na. Makita na yun sa pamumuhay mo, sa pagkapwa-tao mo. Kailangan makitaan ka Kristiyano ng malasakit sa kapwa. Meron ka dapat brotherly kindness. Kasi ang mga Kristiyano, pinatatag natin ang sarili natin. Iba, hindi nakikitaan ang kapwa natin. Kaya hindi tayo nakakapamunga. So ngayon, meron tayong pagmamalasakit sa kapwa.
Love natin sa Panginoon dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Love natin sa kapwa natin. At love natin sa sarili natin. Lahat ng yan, it's all a factor of nagsimula yun sa pananampalataya. In a matter of addition. Dagdag. Hanggang sa pamuhay natin ang pagmamahal ng Panginoon sa sarili natin. Share ko lang one narinig ko sa isang preaching ng isang pastor before. Sabi niya, we have to be careful of our thoughts. Dapat ang mga iniisip natin na monitor natin. Kagaya niyan, isipin natin yung pananampalataya natin sa buhay. Dahil ang ating mga nasa isipan, nagmamanifest yan sa mga actions natin. Lahat ng mga iniisip natin, lumalabas yan sa mga pagkilos natin. It's manifesting in our actions. Ngayon, pag manifest na sa action natin, nakikita na sa kinikilos natin yung mga iniisip natin, nagiging habit na yan. Kung ang iniisip mo pa lang ay pananampalataya sa mga Panginoon, lumalabas sa mga kilos natin, ang pananampalataya natin, ang pamumuhay natin sa Panginoon, nagiging habit. Ang actions ay nagiging habit. Habitual is everyday, we're doing it everyday by everyday. Habit na natin yun. So it's part of our system na bilang mga Kristiyano. Ang habit natin ay nagiging lifestyle. So yun na yung pararaan mo ng pamumuhay. Ngayon, kapag ang pananampalataya mo nasa isipan mo, nagiging lifestyle mo na siya. Nagiging makadiyos tayo. Kung ang isa kang Kristiyano, pero ang nasa thoughts mo ay makamundong bagay pa rin, kita pa rin yan sa lifestyle natin, sa pamumuhay natin. So yun yung sinasabi na simula tayo sa pananampalataya, dagdag, gayon din ang ating mga pag-iisip. I-control natin ang laman ng pag-iisip. Kasi lahat yan, dagdag, makikita na yun sa buhay natin, sa pamumuhay natin ng mga Kristiyan. Sunod, bakit kailangan natin ulit lumago bilang sa pananampalataya? Is because God has shown us the need to grow. May pangangailangan talaga natin. God has shown us the need. May pangangailangan. So from 2 Peter chapter 1 verse 8. Punta tayo sa Tagalog. Peter chapter 1 verses 8 to 11. Tagalogin ko lang basa. Ang mga katangiang iyan ay kailangan ninyo taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong walang mga katangiang iyan, mga sinabi natin kanina, ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad siya ng kanyang ama sa mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Verse 11, sa ganitong paraan, kayo ay maluwag ng mapapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Tagapagligtas sa si Yesu Cristo. Yung mga katangian kanina, yung mga diniligan ninyo, dapat makita na yun sa buhay natin. Wala na tayong reason para hindi yun makita sa buhay natin. Dahil yun ang ini-expect ng Panginoon na makita sa buhay natin. So, unang-una, hindi yun imposible. Talagang kailangan lang natin pagyamanin ng mga katangian ito. Dahil sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Peter, yung mga taong mga Kristiyano, hindi mo nakakikitaan ng katangian ito, ay mga walang kabuluhan at kapakinabangan. Useless ang pagiging Kristiyano kapag hindi nakikita sa buhay natin ang ating pagiging Kristiyano. So, ano ba ang dapat nakita sa buhay natin? Unang-unang fruitfulness, namumunga ba tayo? So, di ba nga, ang kaalaman at ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kailangan makikita natin sa buhay natin na mumunga tayo, may bunga ang ating magiging Kristiyano. So, sabi nga, di ba ng Panginoon, kung siya ang puno, tayo ang mga sanga, tayo dapat mamunga tayo na ayon sa puno. Ngayon, kung tayo ay mga sanga na hindi nakakabit sa puno, patay, hindi tayo mamumunga. So, sigapin natin na tayo ay nakakabit sa Panginoon na ating puno upang tayo ay mamunga ng isang pagiging mabuting Kristiyano. So, kailangan na natin mamunga. At ito na tayo sa stage ng buhay natin na kailangan na mamunga na tayo.
Yan, so, knowledge and acted upon the needs of fruitful Christians life to God and to the Christian to others. So, kailangan yung alam natin, hindi pwede po alam natin, punong-puno na tayo ng kaalaman, ng katuruan, punong-puno na tayo ng lahat ng kailangan, nag-worship tayo, may katuruan tayo, pero wala tayong bunga. Kailangan lahat ng alam natin at this point, namunga na tayo sa Panginoon, namunga tayo sa Panginoon, namunga tayo sa ating sarili bilang Kristiyano, at namunga na rin tayo sa kapwa natin. Yan ang isa nating goal bilang mga Kristiyano. Pangalawa, bakit natin kailangan? Dahil una sa pamumunga, pangalawa, parang patuloy tayo lumago. Huwag natin kakalimutan na ang Panginoon ay pinadala niya ang kanyang anak upang tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. So, dapat lamang na patuloy tayong lumago para ganyan nga sa atin, maging deserving tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon, di ba? So, huwag tayong babalik sa nakaraan nating buhay. I-equip natin ang sarili natin ng kaalaman ng sa ating Panginoon at tayo ay lumago upang hindi na tayo bumalik sa mga dati nating mga nakaraan. Kasi ang mga flashback hindi na uso yan. Kailangan move forward na tayo sa buhay natin. So, pangatlo, ano pang kailangan natin? Ang reason kung bakit natin kailangan lumago sa pananampalataya is because for the abundant entrance into the kingdom of God. At the end of the game, ito ang end game natin. So, ito na talaga ang end game. Lahat ng ginagawa natin bilang Kristiyano, ito talagang end game natin. Sa ayaw natin sa gusto, ang goal natin is makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. And ano pa nga ba ang pinakamasarap na pakiramdam kapag at the end of it all, sa katapusan ng lahat, makita mo ang Panginoon sa harap mo, sabihan ka, well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin tayo nakapagsilbi sa Panginoon, lumago ang ating pananampalataya, sabihan ka ng Panginoon, well done. So, ito talaga ang endgame natin. So, lahat ng ating ginagawa, ito ang ating kailangan goal sa sarili natin. Dahil wala nang ibang masasarapan kung bigyan ka ng rich welcome ng Panginoon sa pagharap mo sa Kanya, di ba? So, sa pagkatapos, sa conclusion, hindi na tayo mga bata. No? Lahat tayo ay na-equip na ng mga salita ng Panginoon. So, yung kailangan natin pagyamanin ang ating pananampalataya sa Panginoon. We have to nurture the faith that we have in the Lord. So, ang pananampalataya natin, kailangan kaukulan natin ng gawa. Lagyan natin na ng gawa ang ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin, sa isipan lamang natin, hindi pa yan nakikita sa buhay natin. Kailangan samahan na natin ang actions sa buhay natin. Kailangan magbabago. From small baby steps, palaki na palaki yung pagbabago natin. Ngunit kailangan na natin magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Otherwise, baka at the end of it all, sabihan ni Christian natin, nagsimba tayo, sayang lang ang pagod natin. At the end of it all, baka tayo yung mga sanga na hindi nakadikit sa puno. Ano nangyayari sa mga sanga na hindi nakadikit sa puno? Namamatay, pinuputol, sinusulog. Ayaw natin mangyari sa buhay natin. So, yun lang po ang ating buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagpapaalala sa amin na kailangan namin palaguin ang aming pananampalataya sa iyong Panginoon. Lord, see to it, Panginoon, na ang aming puso, Panginoon, ay nakaalay sa inyo at kami ay mamuhay na ayon sa inyong katawagan, Panginoon. Lord, we long and we pray that at the end of it all, tawagin niyo po kami good and faithful servant, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray.